Okay, so what is our theme for this month? Okay, uwi ka na babe, di na kami galit. So yun, so come back home. God is waiting for you. So last Sunday, ang pinag-aralan po natin is the story of Ruth. Okay? Si Ruth na isang dayuhan, isang foreigner sa Israel, isang Moabites. Kung i-consider siya, isa siyang Gentile at hindi siya dapat nandun sa kapulungan. May mga batas sa Leviticus at sa Deuteronomy na ang mga Moabites until 10th generation, hindi ka pwedeng sumama sa kapulungan, sa congregation ng Israel. So, yung mga batas-batas na yan sa lumang tipan, strictly pinatutupad yan ng mga Pharisees tsaka ng mga Hudyo. Pero kay Lord, pagdating sa Panginoon, mas mataas siya sa batas. Okay? Kaya kung napansin nyo, at the end of the story, sino po yung mga babaeng binanggit sa Matthew, yung genealogy ni Jesus? By the way, si Matthew ay typical na Hudyo. Okay? Typical na makabayang Hudyo nung siya ay naging Christian. Kasi ang trabaho ni Matthew, ano? Sa gym. Matthew di ba? Si Marlon tuloy. Ano ba trabaho ni Matthew? Tax collector. So si Matthew na tax collector, traidor sa bansa, traidor sa bayan, nangongolekta ng tax, kumukotong pa yan, binibigay sa mga Romano. Pero nang naging Christian siya, na-convert siyang follower ni Jesus, naging disciple, nabaliktad yon. Siya naman ay naging masyadong nationalistic. Kaya nga nung sinulat niya yung Book of Matthew, nag-start siya kung saan nag-ugat ang Israel. Adan, Abraham, and then the tribe of David ang binigyan niya na emphasis. Dahil ang Savior, ang Messiah, ay manggagaling kay Judah. Kaya sabi sa Book of Revelation, si Jesus is the Lion of the tribe of Judah. So, itong Mateo na to, na masyadong nationalistic, pag binasi mo yung kultura ng mga Hudyo, hindi binabanggit ang pangalan ng babae sa listahan ng kanilang family tree. Kung magbe-birthday kayo at may family tree, yung babae hindi kasali. Pangalan lang ng mga tatay, lolo. Pero dito sa Mateo, binanggit yung ilang babae. Ilan? Review. 4? 3? Ilan? O 5? Okay, isa-isahin natin. Sino yung unang binanggit? Tamar. Tamar na nagpanggap na prostitute para yung lahi ng anak ni Judah. Dahil si Jesus manggagaling sa tribe of Judah, mangyari yung prophecy, magkaroon ng katuparan dahil batas na kailangan pag yung asawang babae ay hindi nagkaanak at yung lalaki ay namatay, yung kapatid ang sasalo. At pag hindi pa rin, kung 5 kapatid, kaya nga ang tanong ng mga Pariseo, sino sa langit ang kasama niya? Sa 5 yon. So kailangan ituloy yung lahi. So nawala yung mga anak ni Judah, si Judah ngayon ang nagpatuloy. Pero nagpanggap na prostitute si Tamar. Then, sino pa? Rahab. Yung Rahab na to, na naging nanay ni Boaz, na pangasawa ng tatay niya, siya yung anak. Ito yung prostitute doon sa wall of Jericho nakatira. Ito yung professional prostitute na nagtago sa 2 spiya na pinadala ni Joshua dahil sasakupin nila yung Jericho at inikutan nila, nawasak yon except doon sa bahay na tinutuluyan ni Rahab. Naligtas si Rahab at ang kanyang pamilya and they live among the Israelite people. So, isang nagpanggap na prostitute, isang prostitute professional. And then, sino pa? Huli si Ruth. Pangapat si Ruth. Sige, unahin natin yung sunod. Sabagay, si Ruth yung sumunod sa linya. Si Ruth na Moabites, outcast. So itong Tamar, itong Rahab, itong Ruth, outcast according to the law of Moses, according to the law of the Jew. And then yung pang-apat, Bathsheba.
yung nanay ni Solomon. Okay? Adulterous woman. No? Pumatol sa hindi niya asawa. Pumatol sa hari. And then yung asawa niya pinapatay ng Haring David. So itong apat na to, questionable ang kanilang pagkatao, pagkababae. Questionable and disregarded, outcast according to the law. Hindi sila pwede. May panglimang babae. Yung panglima sa verse 16, Mary. Out of these 5, si Mary lang ang qualified na nagsilang kay Jesus. Pero kung titingnan nyo, itong Mateo na nationalistic, binanggit yung 4 na sablay at yung isang hindi. Virgin Mary. Kaya nga ang biroan Kung si Jesus ipapanganak ngayon at hahanap ng Virgin Mary, may makita pa kaya? Wala tayong Savior ngayon. So, itong 4 na to, disqualified by the law, but qualified by grace. So, we end na kahit ano pa yung pinanggalingan mong background, kahit anong pangit pa yung pinaghugutan ng buhay mo, bakit ka ganyan ngayon, kahit ano pang sablay na pinagdaanan mo, hindi yun mahalaga kay Lord, ang mahalaga yung ngayon. Sabi mo sa katabi mo, ang mahalaga yung ngayon. Ano ka ngayon? Hindi yung ano ka dati. Kasi kung ano ka dati, kahit ikaw yung pinakamasamang nilalang, pero nagtino ka ngayon dahil kay Lord, yun ang importante sa Diyos. At kung ano yung magiging bukas. Kung mabuti ka naman noon, masama ka ngayon, sablay talaga yan. So walang pakialam si Lord sa background ni Tamar, background ni Rahab, background ni Bathsheba o ni Ruth, walang pakialam si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, walang pakialam si Lord sa background mo. Tao lang ang nakikialam sa background natin Yung mga taong naggagaling-galingan. Na pag sinabi ni Jesus, sige, yung unang walang kasalanan, batuhin nyo na yan. Sige, kayo na walang kasalanan, tirahin nyo na yung may kasalanan. Kaya nga sabi niya, kayo na naninita ng puwing ng iba, tingnan nyo yung palakol sa mata nyo. Kaya si Lord, ibang klase. No? Lahat alam niya may kasalanan. Pero ang mga tao, kinikwenta yung kasalanan. Yung kasalanan niya kasi mas mabigat kaysa sa kasalanan ko. Ang spelling po ng S-I-N, small letter, at saka capital letter, the same. Ano daw yung S-I-N? Sin. Okay? Ang sin mo ay small, big, venial, mortal, o cardinal. Sin pa rin yun. Kaya iisa lang po yan sa Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, good news for you. Hindi pinapakailaman ni Lord yung nakaraan mo. Lakasan mo, good news nga Ang good news nilalakasan. Okay? So, continue tayo today. Pag-uwi pa din ang ating tema. Pag-uwi sa kanyang tahanan. So, sa ating pinag-aralan last Sunday, ang tahanan natin ay si God, number 1. Pangalawa, kung saan tayo nabibilang na kongregasyon, church, o kapulungan, o grupo ng mga tao. So, yun yung tinatawag nating tahanan. Dahil ang tahanan ay isang lugar na kung saan pwede kang humiga, humilata, mag-enjoy, magpahinga, be as you are. Okay? Yung kaya mong gawin, yung gusto mong gawin na tama, na walang naninita sa'yo o walang magja-judge sa'yo. Supposed to be, yun yung home. So ngayon, ang topic natin is a journey home to the promised land. Ito po yung ating pag-aaralan ngayon. Let's bow our head, let's close our eyes, let's pray. Panginoon, salamat sa buhay na binigay mo ngayong umagang ito, ngayong araw na to. Maraming tao hindi na nagising kanina, pero kami nandito buhay. Dahil may plano ka pa, may gusto ka pang ipagawa sa amin, hindi pa tapos yung gawain mo, trabaho mo sa buhay namin. Kaya nagpapasalamat po kami. Tunay nga, yung bawat gising is a blessing.
ito'y totoo, hindi lang praise. Kaya as we listen again to your word, Lord, I pray every words na maririnig namin, it will truly give us, Lord, the impact and Lord, improvement para kami lumago bilang mga anak mo, bilang mga Kristiyano. Tumibay ang aming pananampalataya at lumawak ang aming kaalaman patungkol sa mga bagay-bagay, patungkol sa iyo at sa iyong mga salita. Lukuban mo kami, Lord, ng iyong presensya at ng iyong banal na spirito sa lugar na to. Palibutan mo kami sa iyong mga anghel that no works of the enemy, Lord, will prevail. No works of the enemy will stop us or no works of the enemy can disturb us. Lord, we entrust everything to you. Let your anointing and wisdom flow in our midst. We give you praise. We give you all the glory and honor. In Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Pag-uusapan po natin in a brief time yung kwento summary ng bansang Israel for thousands of years na kanilang storya, and then we will apply to ourselves. Sabi dito sa baba, from diaspora to aliyah. Yung word na diaspora, ito po ay ginagamit hindi lang sa mga Hudyo, pero sila yung unang ginamitan ng salitang ito, diaspora. Pero yung mga Pilipino na nag-abroad, nakakalat sa buong mundo, tawag din sa atin ay mga Pilipino diaspora. So ibig sabihin ng diaspora is exile o dispersion. Nakakalat sa iba't ibang panig ng mundo. So ito po yung kwento ng diaspora ng mga Israelita, ng mga Hudyo. By the way, yung salitang Hudyo ay may history yan. Nung nasakop ng Assyria ang Israel, kinuha yung 10 kingdoms at naiwan yung kalahating kingdom doon, yung Judah. And from that word Judah sa Hebrew, doon lumabas yung salitang Jew. At pag binasa niyo yung Bible, unang binanggit yung word na Jew doon sa Book of Esther about Mordecai. So konting trivia lang. So doon nagsimula yung salitang yan. So, the diaspora, yung dispersion ng mga Jew, ito yung pagkalat nila sa buong mundo. And then yung kabaliktaran naman ito, yung pag-uwi nila sa Israel. Itong tawag nito ay aliyah. Yung word na aliyah, na-share ko dito yung Isaiah 14, na sabi ni Lucifer, I will ascend. Aakyat ako. Yung ginamit na word doon sa Hebrew, Allah. Okay? Allah. This same root word yung aliyah at saka Allah. Pag-akyat. Okay? Dahil ang Jerusalem ay bulubundukin. Pagpasok po namin ng wilderness, dumaan kami ng Egypt. Egypt, then Sinai Peninsula. Dinaanan namin yung bundok kung saan binigay yung 10 Commandments kay Moses. Then dumaan kami sa Sodom at Gomorrah. Dinaanan namin yung Dead Sea. Pagpasok namin ng Israel, ang bubungad sa iyo doon yung Jericho area. And then papunta doon sa Temple Mount, yung Jerusalem, medyo bulubundukin nga siya. Pero ang bulubundukin doon, hindi kagaya ng mga bundok natin dito na matataas. Siguro parang antipolo lang yung taas. Baka mas mataas pa nga yung antipolo. So ganun yun. Pero sa kanila, paakyat na yun. Paakyat yun. So, aliyah means going up, going home to Jerusalem. Ito yun. So ngayon, alam natin, nagkakagulo ngayon sa Middle East. Nagkakagulo sa Israel. Siguro, sabi ko nga sa kanya kagabi, siguro ngayon magandang bumiyahe, mura ticket. Libre missile eh. Libre rockets. Sa bagay, nung nagpunta kami doon, nagpakawala din yung mga Hamas ng 4 hanggang 5 missile. Nandun kami. Common na lang yun doon. So, let's begin in Genesis. Sa Genesis 15:18, doon pa lang sa Genesis 12, itong lupain na pinagkakaguluhan ngayon ng Hamas at ng Israel, ang Diyos ang nagbigay nito. Okay? Ang Diyos ang nagbigay sa kanila, kaya kahit ano pang gawin ng sino mang demonyo, o sino mang bansa at sino mang tao, Diyos ang kinakalaban nito. Sabi dito sa verse 18, Genesis 15, on that day, the Lord made a covenant with Abram. Si Abraham po, nung wala pang anak, ang tawag sa kanya, Abram. Okay, prince.
of God. Then, nung pinangalan siyang Abraham, naging father of many nation or multitude. Dahil nagkaroon na siya ng anak at dumami na yung kanyang lahi. So, Abraham muna siya noon, saying, to your offspring, wala pang anak, pero pinangako ni Lord, sa iyong lahi, ibibigay ko tong lupain na to. From the river of Egypt, ano yung river sa Egypt? Mga nag-aral ng science, hindi. Social studies, civic ba yan? World history. Yung mga lambak-lambak. Alam niyo yon, the cradle of civilization, yung lambak ng Mesopotamia at lambak ng Nile. Lahat ng civilization sa tabing ilog nagsimula. Okay? At ang oldest civilization is Babylon, Mesopotamia, Euphrates, yung ilog doon. And then yung ilog sa Egypt. At yun yung ilog Nile. Yung ilog Nile ay siguro parang ilog Pasig na 3 times ang laki, yung lapad. Kasi nagbiyahe din kami doon, nag-cruise kami doon sa Nile. So ang sabi dito, ang lupang ibibigay ng Diyos sa Israel, sa lahi ni Abraham, ay mula sa Nile River to the great river Euphrates. Yung Euphrates, ito sa Babylon, sa Iraq. Kung pinag-aralan nating civica, Mesopotamia, the cradle of civilization. So therefore, ang lupa na binigay ng Diyos ay yung boundary ng Egypt. Ang layo nito sa ngayon, sa present. Yung boundary ng Egypt, yung ilog Nile, bago pa tumawid ng Red Sea, nandoon yung Nile, and then lalagpas ka ng Lebanon, lalagpas ka ng Syria, papunta ng Iraq, at doon ang River Euphrates. Syria at Babylon o Iraq, magkahilera yan. Mahaba din naman yung ilog Euphrates na yan from Turkey, Syria, Iraq. Pag tinignan nyo sa mapa. So therefore, yung present Israel ngayon, hindi yan ang original na binigay ng Diyos. Kulang na kulang yan. Mas malawak ang lupang binigay ng Diyos sa Israel kaysa sa tinutungtungan nila ngayon. Hello? Malaki ang pangarap ng Diyos sa Israel. Kaya yung inaangkin ng mga Hamas, Hezbollah at kung sino-sino pa dyan, ayaw nila ng Israel matungtungan ito. Dahil ang Diyos ang nagbigay, walang sino mang taong makakaagaw nito. At tandaan nyo to, pag ang Diyos ang nagbigay, sino ang galit? Galit ang demonyo sa binigay ng Diyos. Nung nilikha ng Diyos ang tao, okay? Background. Bago nilikha ng Diyos ang tao, si Adan at si Eva, nilikha niya muna yung mga anghel. Tinuro ko na rin dito yung series ng How the Angels Become Demons. Naalala niyo yun? Si Lucifer ang pinaka-big boss ng mga demonyo, pinakamatalino, pinakamagaling, lahat na nasa kanya. Pero nung siya'y bumagsak, nagrebelde sa Diyos, nabobo. Naging tanga yung demonyo. Then, nilikha ng Diyos ang tao, pinakamatalino sa lahat ng creation. Lahat ng species ng mga insekto, lahat ng species ng isda, ibon at lahat, si Adan ang nagpangalan nun. Ganon ka-sharp, ganon ka-bright, ganon katalino ang tao. Nainggit ang demonyo. Lahat ng gawin ng Diyos, kinakalaban ng dyablo. Kinalaban niya ang tao, sinira niya para makaganti siya sa Diyos. So ganon din, nung binigyan ng Diyos ang Israel ng ganito kalawak na lupain, hindi natuwa si Satanas. And from the beginning of time, gusto niyang wag makatungtong, wag makauwi sa kanilang lupain itong bansang ito. Noon pa, ilang libong taon na to, siguro mga 6,000 years higit. Sabi sa Genesis 12:7, dito nagsimula yung pangako. Sa verse 1, sabi ni Lord, I will bless you and you will be a blessing. And then laktaw sa 7, then the Lord appeared to Abram and said, to your offspring, I will give this land. Yun nga, yung lupaing pangako, yung Kanaan dati, na tinatawag nila ngayong Israel. At tawag naman ng mga Muslim is Palestine. So marami silang tawag dyan. So he built there an altar to the Lord who had appeared to him.
Then, inulit sa Genesis 17:8. I will give to you and to your offspring after you the land of your sojourning. Dati, si Abraham ay gagala-gala doon sa Kanaan. Dinadaanan niya yung mga syudad na mga nakatira mga higante. Kinaibigan niya muna yung mga yan dahil hindi pa oras para niya sakupin. Mga nakatira dito, mga higante. Mga nakatira dito, mga demon-possessed na mga Nephilim. Mga nakatira dito, mga kampon ng demonyo sa lupaing ito, pero mga human, na breed ng demons and human. So ngayon, pinaubos ni Lord lahat yan. Dahil nakakahawa yung mga taong yan. Ginunaw nga ng Diyos ang mundo dahil sa kanila sa panahon ni Noah. So ito, sabi dito, yung lupain kung saan ka gagala-gala, ibibigay ko yan sa iyo, all the land of Canaan, for an everlasting possession. Pag sinabing everlasting, ano? May forever? This is forever. Ang bansang Israel ay para sa Israel forever. Kahit sino pang magpatalsik sa kanila dyan, magpaalis o pumigil na makabalik, hindi magtatagumpay dahil ang Diyos ang nagsabi, pag sinabi ng hari, hindi na babali. Ito'y siguradong magaganap. So, from everlasting possession, I will be their God. So, ito ay binigay sa Genesis. Yung word na Genesis, ano ibig sabihin? Sa simula. Sa simula pa lang kanila na to. Kaya sinasabi ng ibang grupo, dumating lang yung mga Hudyo dyan, 1947. Nagbabasa ka ba ng history? Nagbabasa ka ba ng Bible? O nagbabasa ka ba ng Quran? Nandyan yan eh. Andyan yan. Kaya lang, ang mga tao, nag-aanga-angahan, ayaw maniwala sa katotohanan ng Biblia at ng history. Ito talaga eh. Diyos ang nagbigay, anong gagawin mo? Kakalabanin mo ang Diyos? Sa madaling salita, ang galit sa Israel, demonyo lang. Demonyo lang ang galit sa Israel na nandun sila sa lupaing yan. Okay. Tingnan natin kung anong nangyari. Nung pinangakuan ng Lord si Abraham na ibibigay ko sa iyo tong lupain na to, naggala-gala siya doon. Bumili siya ng mga lupa, ng portion of land sa mga higanteng nakatira doon. Binayaran niya, nakisalamuha siya doon, and then lumipas ang maraming taon, 75, pinangakuan siyang magkakaroon ng anak. Hindi nagkaanak dahil baog itong si Sarah. Then, nung 100 ng edad ni Abraham, nagkaroon siya ng anak. Okay, ang pangalan ay Isaac. Pero before that, nakialam itong si Sarah. Sabi niya sa asawa niya, may pangako si Lord, tulungan nating matupad yung pangako niya. Itong katulong, buntisin mo. Nagkaroon sila ng anak at ang pangalan ng anak nila ay Ismael. Doon nagsimula yung lahi ng mga Arab. Okay? Wala pang Muslim noon. Dahil ang Muslim lumitaw lang 600 AD. Wala silang religion na Muslim noon. Okay? They are Arabs. Okay? Then, itong si Isaac na anak ni Abraham, nagkaroon ng anak. Si Jacob, kambal yung anak nila. Yung kakambal ay si Esau. Sabi mo sa katabi mo, andyan ka pa. Tapikin mo. Okay, tapikin mo. Andyan ka pa. Baka nasa langit ka na. Nauna na. So, nanganak si Abraham kay Isaac. Si Isaac nanganak, si Jacob ang pinanganak, at si Esau. Pero yung linya na kay Jacob, and then si Jacob nagkaroon ng 12 sons. Para alam niyo yung history, para alam niyo yung background ng Bible na binabasa natin. So, isa sa anak ni Jacob ay si Judah. Okay? Na kung saan nandun galing si Jesus Christ. Pero out of the 12, meron siyang anak na ang pangalan ay Joseph. Ito yung paborito niya. Si Joseph the Dreamer. Alam niyo yung ginawa kay Joseph? Binenta ng mga kapatid dahil nainggit sila, paborito ng tatay. So binenta si Joseph, nakarating siya sa Egypt. At doon sa Egypt, nabuhay siya doon, pinagbintangan na kulong, at unti-unti, ginaid ni Lord na maging prime minister ng Egypt si Joseph.
Nagkaroon ng famine, nagkaroon tagutom ang buong Mediterranean area. And then, si Joseph ang nag-handle ng NFA. So, yung mga kamag-anak niya, yung tatay niya si Jacob, dinala doon sa Egypt. Dahil nagkakaroon ng tagutom, mamamatay lahat ng alaga. So, naligtas ang Israel from Canaan, pumunta sila ng Egypt, and then dumami sila ng dumami doon. And then, nawala na yung Pharaoh na nakakakilala kay Joseph, nag-ilang generation na ang pumalit, hindi na kinala si Joseph, pinahirapan nila ang Israel. For 430 years, pinahirapan ang Israel sa Egypt. Then, dumating si Moses. Galing sa isa sa anak ni Jacob sa Levite tribe, dumating si Moses. And then si Moses iniligtas ang buong bansang Israel na nasa Ehipto, palabas doon, papunta ng Promised Land o Canaan. At doon nyo yan mababasa sa Exodus. Then pagdating nila ng Canaan, na sinakop nila ang tagal-tagal si Joshua and then the judges, hindi sila nagtagumpay. Matitigas ang ulo ng Israel. Pagdating ni David, doon lang sila nakauwi at naka-establish sa lupain na tinatawag nilang home. More than 1,000 years from Abraham to David. At saka lang sila nakapwesto sa tahanan nila. At saka lang sila nakauwi at nasabi nilang, amin to, bahay namin to. Dito kami talaga nakatira. More than 1,000 years. Ngayon, ito yung gusto kong sabihin sa inyo. May 4 na pangyayari na nabuo ang Israel. 4 lang. Nabuo at mabubuo. At tuwing mabubuo ang Israel, makakauwi sa kanilang bayan, nagkakaroon ng malupit at matinding kapangyarihan na binibigay ang Diyos sa kanila. So every time Israel is settled in their homeland, they become so powerful and become a blessing to the nation. Ang point natin ngayon sa pag-aaral, tuwing makakauwi ka sa dapat mong uwian, doon ka nagiging powerful at doon ka nagiging blessing. Di ba sinasabi natin, you will grow, you will bloom where you are planted, kung saan ka gusto ni Lord. Kung saan ka gusto ni Lord lumugar, doon ka nagtatagumpay. Pag nasa maling lugar ka, hindi ka talaga magtatagumpay sa buhay. Wala na sa timing buhay mo, wala pa sa sariling tamang lugar ka nakalagay, magulo talaga yan. Importante yung timing, importante yung tamang lugar. Okay? Nung nasa tamang lugar ang Israel at nakapwesto na, sumunod na sila, nawala si King Saul, sablay. Samuel, King Saul, the judges, sablay. Dumating yung mga judges, sandali lang. Pero nung dumating si David, ito nangyari. Sabi ni Lord kay David, after 1,000 years, the Lord has promised to David, 2 Samuel 3:18, saying, by the hand of my servant David, I will save my people Israel from the hand of the Philistine and from the hand of all their enemies. Okay, yung mapa kanina, balikan natin yan. Yung mapa na yan, yung kulay blue, yan yung Mediterranean Sea. Ayan, nakalagay na Philistine, Gaza, Askelon, Ashdod. Yung mga Palestinian, hindi yan taga dyan. Galing yan sa island of Mediterranean, yung Malta at saka Crete. Diyan galing yung mga Hamas na yan. So, hindi sila taga dyan. Yung mga Israelita, hindi rin taga dyan. Pareha silang hindi taga dyan. Yung mga Israelita, galing na Mesopotamia yan. Okay? Galing sila ng Babylon area. Ito naman mga Palestinian, galing ng Crete at Malta. Nung nasa Egypt ang Israel, etong mga Palestinian, nagbiyahe sila from Malta, from Crete, papunta dito sa area na to. Paglabas ng Israel, halos magkasunod lang sila, nakapwesto na itong mga Palestinian. So, ayaw nila na dumaan dito ang mga Israelita, kaya umikot sa kabilang side, sa Jordan dumaan. So, itong mga Palestinian, hindi yan sila taga dyan. Hindi yan binigay ng Diyos sa kanila. Binigay ng Diyos ito sa Israel. Ang problema, nandiyan dyan yung mga Amalek, nandiyan dyan yung mga Ites of Canaan, yung mga higante, nandiyan dyan. So, iba-ibang lahi yung nandiyan dyan. Moabites, Edomites, Ammonites, kailangan sakupin ng Israel yan bago maging kanila. Okay, balik tayo.
Nung sinabi ng Diyos kay David, lahat ng kaaway mo, tatalunin mo. Pag sinabing lahat, mga higante yun. Karamihan doon higante. Kaya pababasa niyo sa Samuel at saka sa Kings, si David at saka yung mga elite group niya, mga giant killers. Kung si David pumatay ng higanting Goliath, yung mga army niya, yung mga general niya, ganun din, giant killers din. So ito yung mga nasakop nila. 2 Samuel 8:1-14. After this, David defeated the Philistine, subdued them, and David took Meteg Ama out of the hand of the Philistine. Completely tinalo ni David ang Philistine. Panahon ni Saul, hindi matalo-talo. Panahon ng mga judges, hindi rin matalo-talo. And he defeated Moab, Philistine Moab, and measured them with a line, making them lie down. Pinahiga niya isa-isa on the ground. 2 lines he measured. So sinukat niya, pag nalagpasan ka ng ruler na to, patay ka. O lagpas isa, buhay, patay, buhay, patay. Kailangan niyang bawasan yung populasyon ng Moab dahil powerful din at bansa ito. So ang sabi dito, and one full line to be spared, and the Moabites became servants to David and brought tribute. So Moabites, Philistine. David also defeated Hadadezer, the son of Rehob, king of Sova, as he went to restore his power at the river of Euphrates. Ito mga Mesopotamia na to. So sa panahon ni David, yung pangako ng Diyos kay Abraham na from river to river nangyari. Ito yung teritoryo ng Israel hanggang Mesopotamia. And then sabi dito, David took from him 1,700 horsemen and 20,000 foot soldiers, and David hamstrung all the chariot horses. Binali yung mga paa. But left enough for 100 chariots. And when the Syrians of Damascus, ito Syria, katabi ng Iraq. So, Palestinian, Moabites, Syrian, and Mesopotamian. 4 na powerful nation, tinalo lahat ni David. So ang sabi ito, when the Syrians of Damascus came to help Hadadezer, king of Sova, David struck down 22,000 men of the Syrians, and David put garrison in Aram of Damascus, and the Syrians became servant to David and brought tribute. And the Lord gave victory to David wherever he went. Then laktaw tayo. From Edom, Moab, Ammonites. So, Edomites, talo. The Philistine, Amalek, pang-anim. From the spoil of Hadadezer, the son of Rehob, king of Sova. And David made a name for himself when he returned from striking down 18,000 Edomites. Yung Edom naman, ito yung Jordan ngayon. Sa kabila ng ilog Jordan. So, ang sabi dito, in the Valley of Salt, ito yung Salt Sea, yung Dead Sea. Doon banda yon. Nandun din banda yung Jericho, yung pinabaksak nilang wall. He put garrison in Edom, throughout all Edom, he put garrison, and all the Edomites became David's servant, and the Lord gave victory to David wherever he went. Nung nakauwi sila sa sarili nilang tahanan, homeland, they are so powerful, walang bansang manalo sa kanila. Wala ni isa. Kaya nga nung pumalit si Solomon kay David, yung kingdom ni Solomon ay kingdom of peace. Yung pangalan niya, ang kahulugan ay peace. Solomon. Shalom. Doon galing yung root word niyan. So nung si Solomon ay naghari, payapa, walang kalaban. Kasi tinalo ng kanyang tatay lahat. So every time ng Israel ay nakakapwesto sa kanilang tahanan, nakauwi sila, they are so powerful. Alam ng demonyo yun. Alam ni Satanas yun, na pag nakapwesto ang Israel, mahihirapan siyang mandemonyo sa mundong ito. Alam ng demonyo yun. Dahil may pangako ang Diyos sa lahi ni Abraham. Sabi niya, I will make of you a great nation and I will bless you and make your name great so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonor you, I will curse. In you all the families of the earth shall be blessed. Dahil sa iyo, Israel, sa lahi nyo, ang buong mundo mapapagpala. The descendants of Abraham is a blessing to this earth. Nung nakapwesto si David, na nakapwesto ang Israel doon sa promised land na yan, anong naging blessing sa mundo? Tapikin mo yung katabi mo, ano? Sige, tapakin mo. Nagbabiyahe na siya sa Israel, oh. Tululaway pa.
Tapigin mo. Sige, pumalakpak lahat ng tulog. Pumalakpak lahat ng gising. Ayan. In you, all the families of the earth shall be blessed. Ano ang naging blessing nung si David ay nakaupong hari? According to the background ng tinuro ko noon, while angels become demons, itong Kanaan na to, sentro ng kademonyohan to. Nung si David ay naging hari doon, ano ang naging blessing sa mundo? Ano? Lahat ng mga Nephilim doon, ampon ng mga demonyo, yung hybrid human and demons, nandun lahat. Nung si David ay nakaupo, ubos yun. That's a big blessing for the world. Dahil kung hindi na ubos tong mga to, alam naman natin, in the history, kumalat pa rin sila sa buong mundo. Nag-migrate pa rin sila sa iba't ibang panig at nagtayo ng mga templo, ng mga pyramid, kung saan-saang panig ng daigdig. Pero maraming naubos yung pangkat ni David, kaya hindi ganun karami yung nag-migrate. Kaya naubos sila ngayon. Kung hindi nakapwesto si David, palagay ko, lalabas kayo dyan, mga Nephilim, nagtitinda. Alam, bibili ka hindi, ha? Bili. Di ba? So mga demonyo yung mga katransaksyon natin dito. Naging blessing si David dahil na-prevent itong mga demonic entities na to na nakatira dito sa Kanaan. Naubos. Number 2. So the time of David, tingnan nyo to, the time of David, more than 1,000 years, nakauwi sila sa kanilang bayan. Pero pagkatapos ni David, ilang hari ang pumalit. Alam niyo, paborito ng Diyos ang Israel. Piniling bayan, piniling bansa. Pero hindi tinolerate ng Diyos. Sa lahat ng lahi, sila yung the best, pinakamagaling, pero sila din ang pinakakawawa. Kung tayo, sinakop tayo ng Kastila, sinakop tayo ng Hapon, ng Amerikano, ilang taon lang, pero sila 1,000 taon. Matapos mawala si David, Solomon, nagpalit-palit ng hari, nagpasaway sila, sinakop sila ngayon ng Assyria, yung Israel, the 10 kingdoms. Kasi 12 kingdoms sila eh. Diba yung anak ni Jacob, 12. 10 kingdoms sinakop ng Assyria, dinala sa Nineveh. And then, pagkalipas ng ilang taon, sinakop naman sila ng Babylonia. Ang Judah naman ang tinangay, papunta ng Babylon. Sila Daniel, sila Shadrach, Meshach, Abednego, sila Queen Esther bago naging queen. Kasama yan sa mga dinala doon, sa diaspora na yan. And then, nung sila'y dinala doon, winasak yung templo sa Jerusalem. Yung kanilang yabang at pride, dinurog. So mula noon, sa pagkawasak ng templo, hanggang sa pagdating ni Jesus Christ, walang bansa ang Israel. Pagala-gala sila kung saan-saang lupalop ng daigdig. Ngayon, nung nakabalik sila sa panahon ni Jesus Christ, more than 600 years uli ang pagitan bago na naman sila nakabalik. Imagine mo, more than 1,000 years bago kayo nakauwi ng homeland, and then nawala na naman kayo. More than 70 years, and then 600 years bago uli kayo nakapwesto na naman sa Jerusalem specifically. Kaya nung nakapwesto na uli sila sa Israel, specifically importante yung Jerusalem sa kanila, dumating yung time na sinilang si Jesus, under sila ng Roman Empire. Okay? Dito, sabi doon sa Luke 2:28-32, ano naman ang blessing nung nakauwi na naman sila? Kasi nawasak yung templo, giniba ng mga Babylonian, and then pagdating ng Persian, pinauwi sila Nehemiah, sila Ezra, and then tinayo nila yung wall, tinayo nila yung templo uli. So, dumating yung time hanggang nakarating kay Jesus Christ. Nung pinagbuntis ni Maria si Jesus at nung pinanganak, itong sabi nung isang tao na nag-aantay sa pagliligtas ng Diyos na nakatira doon sa templo na. Ang pangalan niya Simeon. Sabi dito, Simeon took him up, si Jesus, in his arms and blessed God and said, Lord, now you are letting your servant depart in peace. Pwede na akong mamatay.
according to your word. For my eyes have seen your salvation. Nakita ko na ang pagliligtas mo. You have prepared in the presence of all the peoples a light for revelation to the Gentiles, for the glory to your people, Israel. Itong batang ito, itong Jesus na to, ay sa kaligtasan ng mga Hentil at ng Israel. So nung nakapwesto na uli sila sa Jerusalem, sa Israel, ito yung pinaka-greatest blessing na dumating sa mundo. Kung kanina, na-prevent yung mga demonyo na nakatira sa Kanaan dahil kay David, pagdating naman ni Jesus, yung salvation, nagkaroon ng chance ang mundong maligtas at makapasok sa langit. Nakakasunod ba kayo sa kwento? Importanteng makauwi sila sa sarili nilang lugar dahil tuwing nakakauwi sila at nakakapwesto, may magandang nangyayari sa mundo. At ayaw ng demonyong may mangyaring maganda sa mundo. Sabi mo sa katabi mo, ayaw ng demonyo yan. At gagawin niya lahat para hindi yan maganap. So, naganap. Pinanganak ang Kristo at ang sabi nitong Simeon, para sa mga Hentil, tayo yon, at para sa mga Hudyo. Itong pagdating na to. So, nakabalik sila. Yung pangatlong pagbalik, okay? After nag-ministry si Jesus at the age of 30, 33, pinako sa krus. Itong the same people, yung mga pari dito sa Israel, pinagbintangan na kung ano-ano si Jesus, pinako nila kasabwat yung mga Romano. And then sabi ni Jesus, darating yung panahon, magsisisi kayo at iiyak kayo. Huwag nyo kong iyakan, iyakan nyo yung mga anak nyo. Dahil darating ang panahon, sasakupin itong Jerusalem. Ni isang bato, walang matitira dyan sa batong yan, sa templo na yan. Sabi niya sa Luke 21, tsaka sa Matthew 24, walang batong may iwan, wala. At papatayin kayo, lahat kayo. Matapos niyang sabihin yon, 33 AD, 70 AD, nagkaroon ng revolution sa Jerusalem. Sinakop ng Roma ang Jerusalem. Pinalibutan, sinunog, at yung mga ginto doon sa loob ng templo, tinunaw, kinuha, pinagpapatay sila. Ang sabi doon, yung dugo ay isang dangkal higit, parang baha. No? Parang baha. Dahil nagtakbuhan lahat, during Passover, nag-worship sila, na-corner lahat sila sa templo at pinagpapatay lahat sila doon. So, nung namatay sila doon, nawasak yung templo, nag-scattered na naman sila sa buong mundo. Mula noon, ang Israel unti-unting nawala sa mapa. 70 AD. At ilang emperor ang pumalit at ilang kingdom ang sumakop, kasama na yung mga Ottoman Kingdom, Turks. By the way, tinuro ko na yan sa Book of Revelation. I-ano nyo na lang sa YouTube, hindi ko na isa-isahin. Balikan nyo doon kung paano yung history doon. So, 70 AD, wala na sila. Hanggang dumating si Hitler, pinagpapatay sila sa Europe. 6 million Jews. Bagamat sila ay nagkalat sa Europa, sa Russia, ang dami nila sa Romania. So, pinagpapapatay sila ni Hitler, ito yung tinatawag na anti-Semitic sentiment. Kasi nung nawala na si Pablo, si Pedro, yung sumunod na mga leaders ng Christianity hanggang naging Roman Catholic, merong mga fathers na tinatawag Christian fathers kuno na nagsabi ang mga Hudyo ang pumatay sa ating Panginoon. So yung galit na itanim sa utak at puso na itong mga Hudyo ang pumatay kay Jesus. Doon nagsimula yung galit sa mga Hudyo. At nung si Hitler ay naupo, sabi niya ang lahi ng mga Hudyo ay hadlang sa pag-unlad ng Aryan race, ng mga Germans. Tapos sa mga advisor niya, mga pare, no? At marami nung Inquisition, pinagpapatay itong mga Hudyo dahil nga sila ang pumatay kay Kristo. So nagkaroon ng theology na dati, ang Israel ang piniling bayan, ngayon hindi na, yung church na. Replacement theology. Hindi po totoo yun. Hindi pinabayaan ng Diyos ang Israel. Hindi nga lang niya tinotolerate yung kanilang kamalian. Paborito pa rin sila pero pag nagkamali, dinidisiplina. So nangyari, 70 years, pinatay ni Hitler 6 million Jews. Then nagkaroon ng declaration ng Britain dahil ang Kanaan, ang Promised Land, ay nasakop ng Britain. Yung Balfour Declaration. Walang umuwing Hudyo.
Kasi hindi pa sila pinagpapatay. Pero nung inubos yung 6 billion, 1947, bumalik sila at nadeklarang state ang Israel. Okay? Ngayon, pangatlong pagkakataon, nakauwi sila sa kanilang bayan. Pero yung inuwian nilang bayan, kakapiranggot lang. Sabi ng United Nations, sige, kukunti lang kayo, dyan lang kayo sa isang area. Ang Jerusalem, hindi inyo yan. Sa Jordanian yan, sa mga Palestinian yan, sa mga Arab yan. Dyan lang kayo, magsiksikan kayo sa isang sulok. Etong mga Arab, ayaw nilang makatungtong uli, makauwi uli ang Israel sa lupain nila dahil anong mangyayari? Magiging powerful and magiging blessing. Actually, hindi mga Arab ang ayaw. Ayaw ng demonyong makauwi sila doon. From the very beginning, demonyo ang may promotor ng kalokohang to. Ayaw ng demonyong makauwi ang Israel, pero nakauwi ang Israel 1947. Kokonti sila. 1944-45 katatapos lang ng Second World War. 6 million ng mga kasama nila ubos. So ilang taon lumipas? 1945, 46, 47. 2 years later, nakauwi sila. Nilusob agad sila ng Egypt, ng Jordan, ng Saudi, ng Iraq, ng Syria, at lahat ng Lebanon, lahat ng bansang nakapaligid sa kanila, nilusob agad sila. Kumbaga, kagagaling mo pa lang sa sakit, nilalagnat-lagnat ka pa, napaasaba ka na agad sa away. At alam niyo ang nangyari? Nanalo sila. Yung maraming bansa na lumaban sa kanila, surprise attack, talo lahat. Talo lahat. Okay, mamaya isa-isahin ko yon. Nung pagbalik nila dito sa Israel, after ng destruction of the Second Temple 1970, lumagpas ang 1,877 years. Grabe, no? Nawala ka sa bayan mo, 1,000 years ang pagitan, tapos paborito ka ng Diyos. Paborito ka ng Diyos, pero pag dinisiplina ka naman ng Diyos, kaya sabi mo sa katabi mo, paborito ka ng Diyos. Pero hindi niya tinotolerate ang mga paborito niya. Ang tagal, thousands of years, di mo natungtungan yung bahay mo. Pero nung nakatungtong sila, ito nangyari sa mga miyembro ng kanilang lahi. Naging blessing sila sa mundo. Kilala niyo si Steven Spielberg? Yung nakakilala doon. Nasa kamay. Ano siya? Director, producer. Anong movie na gawa niya? Jurassic Park. Ano pa? Independence Day. Saving Private Ryan. Yung cartoons na Monster South. Alam mo, pag si Steven Spielberg ang gumawa, alam mo kahit hindi mo makita na siya gumawa, ang ganda. May quality. Pati yung maliliit na detail, yung Saving Private Ryan, pagbaba nila ng D-Day, yung mga maliliit na detalye, talagang nandoon. Kung wala ito, hindi tayo na-entertain, hindi masaya ang movie industry. Hindi ba blessing to sa mundo? Si Larry Ellison, Oracle, kung wala ito, yung mga computer services sa mga opisina nyo, mahirapan tayo. Si Larry Page, Google, nasubukan nyo nang hindi mag-Google in 1 month? Ha? Hudyo to. Mga Israelita to. Pumili lang ako ng ilan tinuro ko na to, isang tambak na Hudyo, ang pinakamayayaman sa bawat bansa. Sa Russia, ang pinakamayayaman Hudyo. Sa Hong Kong na lang si Kaduri, ang isa sa pinakamayaman doon, Hudyo. Sa Amerika. So, si Larry Page, Steve Ballmer, Microsoft, Michael Dell, Dell Technology, Mark Zuckerberg, nasubukan nyo nang wag mag-Facebook in 1 week? Ha? Hindi kayo nag-scroll 1 week? Hindi kayo nag-messenger? Hindi kayo nag-meta? Nasubukan nyo? Hindi. Kaya hindi? Hindi. Paano kung wala si Mark Zuckerberg? Paano kung Israel hindi nakabalik sa sariling bayan? Ha? Di dyaryo tayo. Sulat-sulat, di ba? O letter. Facebook. Mukha mo, di ba? Cassette recorder. Ito, mga Hudyong ito, blessing sa mundo. Ayaw ng diablo mabless ang mundo. Kaya ayaw ng demonyo sa kanila. O, yung mga babae, gumagamit ba kayo ng channel 1, channel 2?
Chanel. Leonard Lauder is still there. John Kuhn, what's up? Bernard Marcos, Home Depot. Jeff Skoll, eBay. Isaac Perry-Motor. Marvel Comics, mga kabataan, nanonood ba kayo, nagbabasa? Howard Schultz, Starbucks. Sarap magkape. Paano kung wala sila? Ano kaya itsura ng mundo natin? Walang Facebook, walang Google. Hello? Naintindihan niyo ko? Ganito ka-blessing ang Hudyo sa mundo. Ayaw ng dyablo. Sabi mo, ayaw ng dyablo. So pangatlong beses pa lamang silang nabuo, pero yung blessing na ibinigay nila sa mundo, matindit malupit. 3 pa lang. Tayo, ang tagal na nating bansa, hirap pa rin tayo. Sila, 3 beses pa lang nabuo. Thousands and hundreds of years ang pagitan bago sila mabuo. Pero pag nabuo sila, ang lupit. Kaya ayaw ng dyablo. Yung pang-4 na mabubuo uli ang Israel, kasi after nito, magkakaroon ng Armageddon. Battle of Armageddon, lilitaw ang Antichrist, magkakaroon ng Jacob's Trouble, mamamatay sa kanila 2/3. 1/3 lang may iwan. Lulusubin sila, diripin yung mga babae, wawasakin yung Jerusalem muli, lilitaw yung Antichrist, and then babalik si Jesus sa Armageddon. After the rapture natin, then yung pang-4 na pagkabuo ng Israel is the millennial reign of Jesus Christ. Dito, sabi sa Revelation 21:1-3, Then I saw an angel coming down from heaven, holding in his hand the key to the bottomless pit and the great chain. He seized the dragon, the ancient serpent. Yung serpent sa Genesis, dragon na. Sa Revelation, lumaki na. Mas lalong sumama si Satanas. At siya'y tinali for 1,000 years, nilagay sa bottomless pit, nilaglag doon 1,000 years. Sabi dito that he might not deceive the nation any longer. After Battle of Armageddon, mawawasak yung mga bansa na lumusob sa Israel. And then dadating si Jesus doon sa Mount Zion. Bababa siya, aapak siya, and then matatalo itong mga bansang ito, and then magkakaroon ng 1,000 years, nandito si Jesus nagre-reign sa lupa. At tayo, ang mga gobernador, presidente at hari. Tayo. Sige, palakpakan mo sarili mo. Sana kasali ka doon. Depende sa ginawa mo kay Lord. Kung may ginawa ka, kung wala, barangay captain ka lang. O baka bantay ng gate ng subdivision. Depende kung anong ginagawa mo ngayon. So pagdating na 1,000 years, we will reign with Christ. Depende sa ginagawa mo ngayon. 1,000 years, buo ang Israel, hindi lang physical, kundi spiritual Israel. Kasama tayo. Ito yung utopia on earth. Yung mga science fiction na yung mga sasakyan lumilipad, dito mo makikita yung improvement ng mundo. Yung pag-unlad ng buong mundo sa pamumuno ni Jesus Christ. Ito yung pinakamaunlad na kasaysayan ng daigdig 1,000 years. Ang tao hindi namamatay sa edad 100. Umaabot ng 700, 800, 900. Ito yun. Yung ahas at saka yung bata naglalaro, yung cobra, ito yun. Tinuro ko na to sa Revelation. Bas panoorin nyo na lang. So for 1,000 years, yung pinakamaunlad na kasaysayan ng daigdig magaganap. Yung mga technology na hindi mo pa naisip, mangyayari. Walang kasalanan, walang krimen, walang kulungan kasi walang dyablo. Control ang sinful nature. So this is the future. At ang sabi dito sa Zechariah, bawat bansa, all the survivors from the godless nation that fought against Jerusalem will travel to Jerusalem every year to worship the King. Ang Jerusalem ay tinatawag na City of the Great King and City of Peace. So doon magro-rule si Jesus, lahat ng bansa may representative, magwo-worship sa kanya every year. Pag hindi pumunta doon, hindi nag-pilgrimage, no worship, no reign. Ito ang pinakamaunlad na kasaysayan ng daigdig. Dahil nabuo uli ang mga Hudyo. At hindi lang Hudyo ngayon, kasama na tayo. Spiritual na. So, sa kasaysayan, 3 ulit pa lang silang nabuo. For 6,000 years higit. 3 pa lang, magpapang-4 pagdating nito. Now, balik tayo sa number 1. Mula nung sila'y lumabas sa Egypt papunta ng Canaan.
Ayaw ng demonyo na mabuo sila makauwi sa kanilang tahanan. Kaya dito pa lang, sabi dito sa Exodus 3:17, yung Egypt ay lugar ng affliction. Pero ang sabi ni Lord, I promise that I will bring you up from the affliction of Egypt to the land of the Canaanites, the Hittites, the Amorites, mga higante yan, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites, a land flowing with milk and honey. From the land of suffering and affliction, dadalhin ko kayo sa land of milk, flowing with milk and honey. Sa hirap, kasaganaan. Sa kawalan, sa sobra-sobra. Gusto ni Lord dalahin ang kanyang mga tao sa kahirapan patungo sa pag-unlad. Yun yung promised land. Ganon din naman sa atin, meron tayong promised land. Pero, bago ka makarating doon sa promised land mo, sa pag-unlad mo, sa pagyaman mo, sa pag-asenso mo, dadaan ka muna kay Pero. Ang sabi ni Pero, no, hindi kayo makakapunta ron. 10 beses nagpadala ng salot ang Diyos sa pamamagitan ni Moses at saka ni Aaron para talunin yung mga gods of Egypt. So 10 salot, hindi natinag itong si Pero until namatay yung kanyang panganay, yung Passover. So, bago ka makarating at makauwi sa tahanan mo at mapagpala at maging powerful, hahadlangan ka ng demonyo. Ganon din tayo mga kapatid. Bago ka maging blessed, bago ka umunlad, bago ka yumaman, bago ka umasenso, bago gumanda ang buhay mo, dadaan ka muna sa demonyo, kailangan mong magtagumpay. Pipigilan ka niya ng todo-todo. Kaya hindi madaling umunlad. Hindi madaling yumaman. Hindi madaling makarating ng promised land dahil may demonyong kakalaban sa atin. And then pagdating doon, kailangan mong talunin yung mga higante ron. Kailangan mong maging matibay at matatag, hindi pwedeng lelemya-lemya. So bago nakarating, nung panahon ni David, at nakapwesto sila, naging powerful si David, dumaan muna sila sa maraming pagsubok. Pangalawa, nung nawasak ng Babylonia yung templo, inuulit ko yung history, pero on the other side naman of the coin, yung tinuturo ko sa inyo. After the Babylonian captivity to Jesus, ito yung mga bansang sumakop sa kanila. Hindi ko na nasulat yung Assyria, Babylon, ito yung Iraq, Medo-Persia, ito yung Iran, Greece, Rome. Nung pinanganak si Jesus, under na sila ng Roman Empire. Ngayon, pag uwi nila, sabi ng hari ng Persia, uwi kayo, ayusin nyo yung bayan nyo. Pag uwi pa lang nila sa Nehemiah 4:1, ito nangyari. Now when Sanballat heard that we were building the wall pa lang hindi pa temple, he was angry and greatly enraged, and he jeered at the Jews. Tuwing uuwi ang Hudyo sa sarili nilang bayan, nagagalit ang dyablo, gagamit siya ng mga tao na pwedeng maging demonyo sa lupa. Pag ang mga anak ng Diyos gustong pagpalain ng Diyos, gagamit din ng demonyo para hindi ka mapagpala, nakawin yung pagpapala mo. Lokohin ka, scam ka, utangan ka, o kung ano-ano. Nanakawin ng demonyo yung blessing mo dahil ayaw ng demonyo mabless ka. Sabi mo sa katabi mo, ayaw ng demonyo mabless ka. Pero gusto ni Lord mabless ka. So anong gagawin mo? Hayaan mo na lang demonyo o lumaban tayo? Ganito din ang Israel. Ayaw ng demonyong mabless sila, maging powerful sila, kaya pinipigilan. Paglipas ng maraming taon, si Ezra naman ang pumunta doon. Then, pag-uwi ni Ezra, ganon din, now when the adversaries of Judah and Benjamin heard the return of the exiles from diaspora to Aliyah, they building the temple to the Lord, the God of Israel, agad-agad yung mga tao, diniscourage nila. Ang demonyo ayaw makauwi ang Israel sa kanilang bayan kasi magiging powerful and blessed. Ang demonyo ayaw niyang makarating tayo sa promised land natin dahil alam niya magiging powerful tayo at blessed. Parehas ang kwento. Yung modern day Israel, nakauwi sila noong 1947. Okay? Agad-agad inatake sila, yung binanggit ko kanina, 1948. And then, lumipas lang ilang taon, 1956, Egypt ang promotor nito eh. Tigas ng ulo nito eh, itong Egyptian na to eh. Noon, time na yon. Pero ngayon, peace na sila kasi nakita ng mga Egyptian, hindi kami mananalo talaga kahit anong gawin. So, binarahan nitong mga Egyptian yung Suez Canal. Alam na mga seaman to. From Europe, Mediterranean, lulusot sila dito sa Suez Canal, papunta ng
Red Sea. Yun yung mga Houthis, sinaharang ng mga Houthis ngayon. Maliit lang yan na kanal, na daanan, baka akala nyo kanal ng Creek, hindi. Yung binutas siya ng mga Pranses tsaka ng mga Briton, giniba yung mga bato dyan, pinasabog, ginawa nilang daanan from Europe to Asia. Kasi pag hindi ka dyan dadaan, iikot ka sa Africa. Yun ang ginagawa ngayon. Dahil ang mga Houthis, binobomba nila ng missile dito. So, hinarangan ito ng mga Egyptian para yung mga Israelites ay ma-block nila yung mga supply. So, nilusob sila ng Israel. Talo sila. And then, yung Sinai Peninsula, nakuha nila ng Israel. Then, 1967, yung Six-Day War, nilusob uli sila ng maraming bansa. Ang Israel ngayon, gumante, nasakop nila ang Jerusalem. Kaya sineselebrate nila this week na ang Jerusalem nakuha uli nila. 1967. And then, 1973, yung Yom Kippur War, na nagwo-worship sila, tinrider na may pag-atake, nasakop nilang Golan Heights, nasakop nila Gaza Street, at lahat ng mga bansang sumakop sa kanila, nakuhaan nila ng lupain. Yung maliit na lugar na binigay sa Israel, lumaki ng lumaki dahil sinasakop sila. Gusto nilang mawala ang Israel, kabaliktaran, lalong lumaki yung teritoryong nasakop. Pero ang pangako na Diyos, from ilog to ilog. Okay? Then, the Lebanon War, Second War, 2023, Hamas. So ito, alam ng demonyo, pag nakapwesto ang Israel, hindi mananalo siya. Amen? So, ang daming mayayaman sa buong mundo ngayon, at ang mundo ngayon gumaganda, pati yung mga gamot na mga high-tech, galing sa Israel yan. Bakit galit ang mga bansa sa kanila? Bakit nagrarally ang mga estudyante laban sa kanila? Hindi ba nila alam na yung Starbucks na ininom nila, Hudyo may-ari? Hindi ba nila alam yung Facebook na ginagamit nila, Hudyo may-ari? Hindi ba nila alam? Sige, tanggalin yung Hudyo. Lahat ng Hudyo, i-shutdown ngayon. Ano itsura ng mundo natin? Ha? Walang Google. Walang Facebook. Walang Starbucks. Walang Estée Lauder. Walang Calvin Klein. Walang Levi Strauss. Lahat yan. Mattel, wala. Alam ko, pati Toy Kingdom kanila. Mga langis. Ano mangyayari sa mundo pag nawala itong mga to? Gets nyo? Now, itong kagandahan dito. Kung sila ay pinagpala ng Diyos, 3 ulit pa lang silang nakatungtong sa teritoryo nila. Yung pang-4 na aliyah, kasali tayo rito. Sa pang-4 na pag-uwi, doon sa millennium. Ang sabi ng Galatians 3:29, if you are Christ, then you are Abraham's offspring. Kung ikaw Kristiyano, kung ikaw na kay Kristo, anak ka rin ni Abraham. Kaya hindi pwede na ikaw Christian, pero galit ka sa Israel. Hindi talaga pwede yon. Hindi yung congruent. Kasi Israelita ka rin spiritual Hello? Hindi pwede. Kaya minsan may nakita ko sa Facebook, Christian ba to? Nagagalit sa Israel? Pro-Palestinian. Tayo, hindi tayo against Palestinian. Hindi tayo against Muslim. Hindi tayo against Arab. Against Satan tayo. Against Satan tayo. At lahat ng ginagamit ni Satanas ng mga tao na nagkakatawang demonyo nagkatawang tao, yung Hamas, doon tayo galit. Dahil kung hindi sila nagawa ng kalokohan na October 7, walang gulo. Sila ang gumawa nito Kaya lang, ginagawa nilang cover up, yung mga civilian, doon sila nagtatago, para nga naman, pag napatay sila, damay ang civilian, kasalanan ng Israel. Ganon katuso ang demonyo. Kaya wag tayong magpaloko sa demonyo. Okay? At kung ano mangyayari sa Israel, yun din mangyayari sa atin. Kung ang Israel pinagpala, tayo pagpapalain din. Pag ang Israel pinersecute, yung anti-Semitism na ginagawa ngayon, nagrarally against Israel, okay, mag-alala, nakasulat sa Revelation 13, tayo naman ay susunod na ipapersecute. Dahil ang mga demonyo, number 1, galit sa Israel. Bakit? Doon galing si Kristo. Doon galing ang Bible. Doon galing ang Savior. Pangalawa, galit ang demonyo sa church. Bakit? Tayo ang naniniwala sa Israel, kay Kristo, sa Bible. So itong Israel at ang church, hindi pwedeng paghiwalayin. Ngayon, lahat ba ng Israel mabait? Hindi.
Hindi. Lahat ba na Israelita matino? Hindi. Pero ang hinahanap dito, yung mga Israelita na tatanggap kay Jesus. Okay? Paano yung mga hindi tatanggap? Awayin natin. Hindi. Ang sabi ni Lord kay Jacob, ay kay yung sabyanan niya, don't say anything, good or bad. Don't touch my anointed. Don't touch my chosen people. So, ang Diyos ang pumili, ang demonyo galit, wag tayong kumampi sa dyablo. Amen? So tayo ay Abraham's seed o anak din tayo ni Abraham dahil kay Kristo. Kung anong pangako kay Abraham, ganun din sa atin. Kung sila nakauwi sa sarili nilang bayan, mabibless sila, magiging blessing sila, powerful sila, ganun din tayo. Romans 9:6-8. For not all who are descended from Israel belongs to Israel. Hindi lahat ng Hudyo. Okay? Sabi dito, this means that it is not the children of the flesh, hindi yung literal na Israel, ang anak ng Diyos. But the children of the promise are counted as offspring. Sila'y pinili ng Diyos, anak sila ni Abraham sa pisikal. Pero sa dulo, sabi ni Pablo, merong remnant na hindi lang pisikal, magiging spiritual din. Sila'y magiging tunay na anak ng Diyos by faith, hindi by law. Okay, dito sa Romans 11, binanggit dito yung ang Israel ay sila ang tunay na nakadikit sa vine. Okay? Olive vine. Olive trees. Sila yung nakadikit. Pinutol sila ng Diyos dahil nireject nila si Jesus. Hindi nila tinanggap si Jesus. Hanggang ngayon, maraming Hudyo hindi naniniwala kay Jesus. Pero ang good news, marami ng Hudyo ngayon ang tumatanggap kay Jesus. Kasi nung nandun kami sa Israel, hindi tayo galit sa Palestinian kasi maraming Palestinian na Christian. Doon sa Mandaluyong, may umatin sa aming Palestinian, Christian. Nung nandun kami sa Israel, yung mga driver namin, mga Palestinian na Christian. Sila nga yung nagkikwento about the Bible. Doon sa Bethlehem, nung nandun kami sa Jasir Palace, maraming Christian doon. Kaya hindi tayo anti-Palestinian. Anti-demons tayo ng Hamas. Okay? Pero we cannot be a Christian at the same time against Israel. That is not congruent. Hindi pwedeng mangyari yon. So, sabi dito, ang Israel ay pinutol pansamantala sa olive tree, symbolically, and then dinugtong tayo, mga Gentiles. So I ask, sabi ni Paul, did they stumble in order that they might fall? Para ba sila tuluyan ng mawasak at tanggihan ng Diyos? Kaya sila pinutol? By no means. Rather, through their trespass, salvation has come to the Gentiles. Dahil sa kanilang pagsuway, dahil sa kanilang pagtanggi kay Kristo, ang kaligtasan dumating sa atin. Mga Gentiles. Dahil sa pagsuway nila, so, as to make Israel jealous, para sila maging jealous. Ngayon, ang Israel galit sa mga Christian din yan. Galit din. Pero nung nakita nila na ang tumatayo lang sa kanila ngayon, kumakampi, ang UN galit sa kanila, lahat galit sa kanila, tunay lang na Christian ang kumakampi sa kanila. Doon nila na-realize, Christian lang talaga kakampi natin. Doon lang nila na-realize ngayon. Kasi noon talaga galit sila sa mga Christian dahil naniniwala tayo si Jesus, Diyos. Sa kanila hindi sila naniniwala. Karpentero lang talaga si Jesus. Pero ngayon, dami ng Hudyong naniniwala kay Jesus. So, ang sabi dito, to make them jealous, now, if their trespass means riches for the world, kung ang kanilang pagsuway ay nagpayaman sa mundo, na bless ang mundo, and if their failure means riches for the Gentiles, ang kanilang kabiguan ay pag-unlad natin, how much more will their full inclusion means? Ibig sabihin, kung ikapalpakan nila, na bless tayo, paano kung hindi sila palpak? Ngayon, may Starbucks, Estee Lauder, may Calvin, may Strauss. Palpak pa sila, ha? Palpak pa sila. Tinatanggihan nila si Jesus. What if tanggapin nila si Jesus Christ? Naintindihan niyo ba sinasabi ko? Kung yung kapalpakan nila, pinagpala tayo, paano kung hindi sila palpak? Ha? Diba? Pag hindi sila palpak, tinanggap nila si Lord Jesus,
Iba ang takbo ng mundo natin. So sabi dito, if their rejection means the reconciliation of the world, yung kanilang pag-reject kay Jesus, ang mundo na palapit sa Diyos, what will be their acceptance mean? But life from the dead. Ito, palatandaan. Sa end times, maraming magagalit sa Hudyo. Parami ng parami. Pero maraming Hudyong makakakilala kay Jesus. At habang maraming nagagalit sa kanila at maraming nakakakilala sa kanila kay Jesus, ito naman yung palapit na yung rapture, maraming lalapit din sa Diyos. Dahil kung sila ay naliligtas, mas maraming Gentiles ang maliligtas. So yung revival ang tinutukoy dito. Yung revival at pag-unlad ng church. In conclusion, dahil wala na akong oras, tayo ngayon ang spiritual na Israel. Ano man ang mangyari sa kanila, mangyayari din sa atin. Kung sila ay pipersecute tayo. Kung may anti-Semitism, merong anti-Christians. Pero kung sila ibibless, pag nakauwi sila sa sarili nilang bayan, ganun din naman tayo. We must settle in our home. There we become powerful, blessed, and become a blessing to others. Ang goal ni Lord sa atin, hindi mamuhay na ng naghihikaos, walang pera, lagi na lang nangungutang, lagi na lang isang kahig, isang tuka, lagi na lang tayong asa kung kani-kanino. Hindi yan ang plano ng Diyos sa atin. Ang gusto ni Lord sa atin, mabless ka. Sabihin mo sa katabi mo, gusto ni Lord mabless ka. Naghihirap tayo, marami tayong problema, pero hindi yan ang ending. God is a God of happy ending. Dapat dumating ka sa punto, from Egypt, dumaan ka sa kamay ni Pharaoh, nalusutan mo, nagtagumpay, natalo mo yung mga higante rito, nakapasok ka ng promised land, they enjoy the blessing. Na-enjoy mo yung blessing. Dapat yun yung ending. Hindi pwedeng, oy, namatay na lang tayo dito sa wilderness kasi titigas ng ulo natin, nagpaikot-ikot tayo, angal tayo na angal. Hindi, dapat makarating tayo ron. O pagdating dito, kinain ka na higante, hindi mo kinaya, kaya wala ka sa promised land. So kailangan nating makauwi sa ating tahanan. Kung paano yung Israel kailangan makauwi sa kanilang homeland, tayo rin. Ano yung tahanan natin? God is our home. Merong kanta yung Planet Shaker, hindi nga lang, siguro next week kantahin natin yon. Ang title ng kanta nila, Home. Okay? Sabi doon sa lyrics, Home, I know I am home, safe within my Savior's arm, right back where I belong. Ang Israel, they belong to Canaan. They belong to Palestine. They belong to Israel. Iisa lang yung lugar na binabanggit ko. They belong there. Dahil ang Diyos doon nakatira. Pag nandun sila, parang ang Diyos na kasama nila, nandun din. So pag sila nakakauwi sa kanilang lugar, nagiging powerful sila, nabibless sila, nagiging blessing sila sa mundo. Tayo rin. Wala tayong literal na lugar kasi iba-iba yung lugar natin. Bagamat taga Pilipinas tayo, may taga Bisaya, may taga Mindanao, may taga Luzon, may taga Pampanga, iba-iba. Pero nagkakaisa tayo sa isang tahanan, ang tahanan natin ang Diyos. Ang Diyos ang ating tahanan. He is our home. We are safe in our Savior's arm, right back where we belong. We belong to God. Okay? Sabi dito, your presence is my home, O God. Tayo, ang home natin, si Lord. Kaya nga tayo nagpipray araw-araw. When we pray, we go to our home. When we read the Bible, we go to our home, we go to God. When we worship, we go to our home, we go to God. Ayaw ng demonyo, the devil will do everything and anything to prevent and remove us away from home. Gagawin ni Satanas lahat, mabisi ka para hindi ka makapag-pray. Gagawin lahat ni Satanas, mabisi ka para hindi ka magbasa ng Bible. Hindi ka makapag-worship para hindi ka makauwi sa iyong home. Because when you're home, when you're at home, you will be blessed, you will be a blessing, you will be powerful. Hindi ka mahinang Christian. Hindi ka mahinang nilalang. Kung paano ang Israel kailangang makauwi, sabi mo sa katabi mo, kailangan mo rin na makauwi. Araw-araw dapat nasa bahay ka ng Diyos. Doon ka lang mabibless. Kung kayod ka ng kayod pero wala kang time mag-pray, sipag mo, diskarte mo, hindi ka nagpipray, hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nagwo-worship, hindi mo ginagawa yung spiritual disciplines, walang mangyayari sa buhay mo. Yung kinikita mo, kulang pa. Hindi ka magtatagumpay sa dyablo. Hindi ka aasenso sa buhay dahil
pag malayo ka sa tahanan, next week, yung topic natin, yung prodigal son lumayo, gutom ang inabot. Gutom ang inabot. Pag malayo ka sa tahanan mo, gutom ka. Ang tahanan natin, ang Diyos. Dapat lagi tayong kasama niya. Amen? Tayo. Kagaya ng Israel, kitang-kita ang ebidensya sa history. Walang nakakatalo sa kanila pag nakapwesto na sila sa kanilang home. Pag nakauwi na sila. Ganon din tayo mga kapatid. When we settle in our home, God is our home. Pag lagi tayo nasa presensya ng Diyos, lagi tayo nag-worship, lagi tayo nagpipray, lagi tayo nagbabasa ng Bible, nagme-meditate. Alam mo, kahit ano pang laban, kahit ano pang higante ng problema, kaya mong patumbahin. Amen? At yung blessing na hindi mo pa naranasan, yung blessing na mamamangha talaga yung mga kapitbahay mo, kakilala mo, kamag-anak mo, ang sasabihin nila, antindi mo naman. Pag nasa presensya ka ng Diyos, lahat yan posible. Amen? Sabi mo sa katabi mo, gusto ni Lord, mabless ka. Gusto ni Lord, nakapwesto ka. Umuwi ka na. Umuwi ka na. Balikan na kay Lord. Amen? Sino po yung first timer dito? Merong ngayon lang nakapunta. Pwede po bang itaas ang inyong kamay? Meron po ba ngayon lang nakapunta dito? Ayan. Sige po, magko-closing prayer po tayo. Pwede po kayong bumaba dito. Gusto lang namin kayo ipag-pray. Bitbitin nyo na yung mga gamit nyo kung meron man. At kung may nag-invite sa inyo, samahan nyo na lang sila. Punta po kayo dito sa harap. Pagpe-pray ko po kayo sa ating pagtatapos. Again, a reminder sa lahat, ang Israel ngayon ay binubugbog ng United Nations. Binubugbog ng mga bansa sa paligid, pati sa Amerika, yung mga nagraraling mga estudyante, against them. Wala silang kakampi kundi si Lord at tayo. Baka Kristiyano pa kayo nagagalit sa Israel, hindi yan congruent. Dahil ikaw, Israel ka din. Parang sinabi mo, galit ka sa sarili mo. Okay? At sabi ng Bible, pray for the peace of Jerusalem. Pray. Those who love Israel will be blessed. Those who love the Jewish people will be blessed. Kaya hindi pwede, Christian ka, pero pro-demons, pro-kaaway, hindi pwede po. We are not anti-anyone. We are not anti-Palestinian, Arab, or Muslim, no. We are against the demons. We are against Satan na naggagawa ng lahat ng kalokohang ito. Mahal ng Diyos lahat ng tao. Anumang lahi mo, Hudyo ka man o hindi. Mahal ng Diyos yung mga Palestinian, mahal ng Diyos yung mga Muslim. God wants them to be saved. Kaya ang demonyo ang kalaban po natin. Amen? So, since iisa lang yung kalaban natin lahat, at iisa lang din yung ayaw tayong mapagpala, iisa lang din yung ayaw mapagpala ang Israel, iisa lang din yung ayaw ang Israel makaptungtong sa kanilang lugar dahil alam ng demonyo, kawawa siya. Kawawa talaga siya. Ayaw din ng demonyo mapagpala ka. Kasi kawawa siya sa buhay mo. Ayaw ng demonyo na maging seryoso tayo kay Lord kasi kawawa siya. Imagine mo, marami kang madadala kay Lord na sana papunta ng impyerno, ngayon papunta na ng langit. Kawawa talagang diablo pag nakapwesto tayo eh. Sige, palakpakan niyo si Lord. So let's go back. Let's go back kay Lord. Ganun din dito sa ating mga bisita. Wala po kaming religion na tinuturo dito. Wala po kaming sekta o grupo na inaalok sa inyo. Isa lang po, si Jesus lang. Siya po ang ating tahanan. Siya po ang ating Diyos na mabuti, makapangyarihan sa lahat. Mahal niya tayo, mahal niyang Israel. Pero yun nga, hindi nga niya tinolerate, no? So, pag si Jesus nasa puso natin, nasa buhay natin, we are at home. Gusto niyo ba yan? Maging at home tayo kay Lord. So, magpipray po tayo. Tanggapin natin si Jesus sa puso natin. Let's bow our head.
Let's close our eyes. At habang nakayuko tayo, pwede ba itaas natin yung isang kamay natin sa Diyos? Tandaan na kinikilala natin siya bilang ating Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay, Diyos. At sumunod po kayo sa panalangin sasabihin ko. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, ako po'y lumalapit sa iyo. Ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, ako isang makasalanan. Ako'y isang makasalanan. At wala po akong magagawa. Para iligtas. Para ayusin. O baguhin man. Ang aking sarili. Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya. Kaya ka namatay sa krus. Ay para tubusin ako. At patawarin. Sa lahat-lahat. Ng mga kasalanan ko. Salamat po. Sa pagpapatawad mo. Sa pagliligtas mo. At sa buhay na walang hanggan. Na natanggap ko. Sa oras na ito. Ako po'y bumabalik sa iyo, Panginoon. Umuuwi sa piling mo. Ikaw ang aking tahanan. Ito po ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang pong magpipray. Pwede nyo nang ibaba ang inyong kamay. Patuloy tayong nakayukot, nakapikit. Lord, salamat sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan. Lord, ngayon nakauwi na sila sa iyo. I pray that they will stay at home with you. Kaming lahat na nandirito ngayon, ang blessing ay nasa sentro ng iyong kalooban. Ang tunay na napagpapala sa mundong ito, wala sa bansa, wala sa lugar, wala sa trabaho, wala sa negosyo namin. Ang pagpapala ay nasa sa iyo. Pag inuuna ka namin, lahat ng kailangan namin sa buhay at mundong ito, idadagdag mo. Pag ikaw ang sentro, pag kami nasa sentro ng kalooban mo, yun ang safe na lugar sa mundong ito. Kaya Lord, ang Israel, ang sentro, ang Jerusalem. Kami ang sentro, ikaw. Kaya tulungan mo kaming manatili sa iyo araw-araw, Panginoon. Through our worship, through our prayers, through our meditation of the Word of God, through practicing, Lord, the spiritual disciplines. Lord, doon lang kami secure. Doon lang kami safe. Doon lang kami at home with you. At kagaya ng aming inaral, when we are at home, we are blessed. We are blessed to be a blessing and we are powerful. Kahit anong problema, kahit anong pagsubok, kahit anong laban, anong challenges sa buhay, kakayanin namin dahil we are more than conqueror with you, Jesus. Kaya salamat ngayong linggong ito, maranasan namin ang iyong mga salitang ito, ang mga pangakong ito, patuloy naming maranasan sa buong linggo. At pagbalik namin sa Sunday, we will come back victorious sa lahat ng aming pinagdaanan. Thank you, Lord. We give you praise. We give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.